Planchado na ng Commission on Elections ang pagdaos ng 2023 BSK elections. Pero ayaw pa kampante ng COMELEC kaya't tuloy ang kanilang trabaho kahit holidays para iwas aberya sa mismong araw ng botohan. Nasa sentro ng balita si Bella Lesmoras live. Naomi, nilinaw nga ng Commission on Elections na kahit pa non-working holiday, magtutuloy-tuloy ang kanilang pagtatrabaho kapag nagsimula na ang election period 10 araw mula ngayon. Sa panayam ng Commission on Elections sa PTV, kani-kanina lamang, ibinahagi ni COMELEC spokesperson John Rex Laujanco na halos 100% na silang nakahanda para sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Sa August 28, simula na ng election period sa bansa, nang saktong araw din ang pagsimula ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga kakandidato sa halalan, pero pagkatapos niyan, hindi pa agad pwedeng mangampanya dahil ang campaign period magsisimula naman sa October 19. Itinakda sa October 30 ang eleksyon ngayong taon at magtatagal ang election period hanggang sa November 29 na siya namang huling araw ng pasahan ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon kay Attorney Laujanco, kahit maraming holiday ngayong Agosto, bukas ang kanilang opisina. Sa katunayan, saktong rin anya para sa mga working professional ang paghahain ng COC sa holidays para hindi na sila lumiban sa trabaho. Yung ating 92 million ballots po ay nakaimprenta na kasama ng election returns. Dalawa na lamang po ang major na activities namin. Una sa September po yung training ng ating mga electoral boards, yung mga teachers at iba pa na gaganap doon sa halalan. At ikalawa po yung deployment ng aming mga accountable forms, yung balota, yung mga election returns. Nagaganapin namin yan a week before October 30. So yun na po, yun na lang yung dalawang major. The rest po ay fully accomplished na ng COMELEC po. Kaugnay naman ng campaign spending, suportado ng COMELEC ang ipinasang House Bill No. 8370 sa Kamara na naglalayong taasan ang campaign spending limit ng mga kandidato tuwing eleksyon sa bansa. Luma na kasi ang batas ukol dito kaya't hindi na magkatulad ang value ng pera noon at ngayon. Samantala, ngayon namang mainit ang issue sa paglipat ng 10 barangay mula sa Makati City na ngayon bahagi na ng Taguig City. Tiniyak ng COMELEC na hindi naman magkakaproblema ang mga botante roon at malaya pa rin silang makakaboto sa nalalapit na BSKE. Pinaalam po namin sa inyong mga kababayan natin sa Makati at sa Taguig na hindi nyo po kailangan magrehistro muli. Wala po kaming nakikitang masyadong challenge dito dahil una sa lahat, yung pong lahat ng botante, yung kanilang barangay, yung kanilang constituency doon, ililipat lang po namin from Makati to Taguig. Buong buo po, in fact nga po pagdating sa halalan, hindi magbabago yung paaralan na kanilang bobotohan dahil kasama rin po yung nailipat. Naomi, ang sinasabi pa nga ng COMELEC, kung may babaguhin man sila, yan yung balota na nakalagay ay from Makati magiging Taguig. Pero ang nililinaw nga nila, mabilis lang naman yan at yung 10 barangay nasa 2 hanggang 3 araw lang nilang iimprenta ulit at talagang hindi naman magkakaproblema. At Naomi, idagdag ko na lamang din, paalala ng COMELEC, hindi lamang sa mga kandidato, kundi sa mga botante sa nalalapit ng barangay and SK elections, talagang maging mapanuri o kumbaga cliche na nga, pero vote wisely. At sa ngayon pa lang ay talagang pag-aralan na yung mga kandidatong iboboto kapag sila nga ay naghain na ng Certificate of Candidacy dahil itinuro na anya sa ating mga Pilipino ang lesson ng kahalagahan ng barangay nito ang COVID-19 pandemic dahil ang lahat ng serbisyo ng gobyerno nagmumula sa barangay. Kaya talagang paalala ng COMELEC ay maging matalinong botante yung ating mga kababayan sa darating na eleksyon. Naomi? Bella, tungkol sa pagtaas ng campaign spending amount ngayong 2023 BSK elections, may nakahanda bang parusa sa kandidatong lalampas sa itinakdang gastos? Naomi, ito nga pagtataas ng campaign spending ng mga kandidato, bagamat nakapasa na siya sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara, syempre aabangan pa rin natin yung magiging usad niyan sa Senado at kung nga yan ay tuluyang pipirmahan ng ating Presidente, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero Naomi, ang sinasabi nga ng COMELEC, napapanahon na talaga itong pagtataas ng campaign spending dahil yung inflation naman ay talagang apektado lahat ng bilihin at gastusin sa bansa. Kaya napapanahon na yan ngayon. At Naomi, maidagdag ko na lamang din ay ito kasing overspending ngayon ay may mga napaparusahan din diyang kandidato. Kaya
talagang para mas maisaayos yung sistema at mailagay yung batas sa angkop sa panahon ngayon. Yan ang sinasabi nga ng COMELEC, suportado nila na mataasan na nga yung campaign na spending limit sa bansa. Naomi? Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.